I think the Gen Zs should be proud of Kiko. Yeah. Kasi, to be honest, sa mga Gen Z, we never had that in our generation. Naka-age namin congressman Mm. na anak. Kasi yung mga ka-age namin congressman noon, mga nepo baby din katulad ni Ni Kiko. Kiko. Oo. Pero hindi sila ganyan. Mm. So, I think if there's anything that the Gen Z should be proud of their generation, it is in their generation Mm. na nagkaroon ng isang Kiko Barsaga. Yeah. O kita mo, ano na nangyari doon sa anak ni Loren Legarda? Nakalimutan na. Okay. Hello, Clyde. Hi, Miss Joey. Magandang umaga po sa ating lahat. Hello. Hello. Gusto ko lang po sanang mag-comment doon sa recent na news about snap elections na sinasuggest ni Alan Peter Cayetano. To be honest, I do not like that idea. Napakapangit ng idea nun para sa akin. Kasi imagine him saying na tanggalin ng lahat ng government officials and then people will be deciding. And yung mga people, and yung mga tinanggal ng mga officials yun, they are not going to be included in the choices of the people. So para sa akin, pangit. It is a really stupid idea for me. And then, ako, no, hindi ako naniniwala sa snap election. Naniniwala ako na ang kailangan talaga ng Pilipinas ngayon ay systemic reset. Change talaga ng government system. Kasi yung legislative branch kasi natin, they are rotten to the core na eh. Diba? Kung hindi naman lumabas itong mga flood control project, we will never know na imagine tang bilyong piso, trilyong piso ang dumadaan sa mga palad nila at nabubulsa nila. I really could not fathom na ang isang legislative department na supposed to be gumagawa ng batas ay nakakahawak ng pera ng taong bayan. So for me, yung investigation about flood control project na nilalagay or sinecentralize by Congress, para sa akin ineffective din yun. Kasi nga, sila rin lang din naman yung bulok eh. Wala ka namang choice. We don't have a choice right now. Kaya nga nung nakaraang election, hindi ako bumoto ng senators kasi I never believe in the legislative branch of the Philippine government system. So kailangan talaga natin i-abolish. And then dapat sana no, yung government branches sana ng Pilipinas ay executive, judiciary, tsaka the voice of the Filipino people. And the voice of the Filipino people is equivalent to the president. Kasi yun naman talaga yung yung binoto ng taong bayan, kung sino nakaluklok siya ay yung dapat na image or representation ng majority ng mga Pilipino. And then sana umabot tayo sa point na a lot of people are saying yung federalism, pero hindi rin ako masyadong agree doon. I would really want a one leadership type of government in our system. Ako nung naniniwala ako na sana yung democratic practices kasi ng Pilipino is only being executed or only being utilized by every Filipinos every vote or every election. So para sa akin, masyadong limited yun eh. Gusto ko sana na umabot tayo sa point na lahat ng national decisions, whether allocations ng mga budgets sa mga iba't ibang sectors like healthcare, education, infrastructure, public work services, ganyan, dapat pinagbobotohan din ng taong bayan. Hindi lang dapat yung mga taga-gobyerno yung nagde-decide on how the budgets will be allocated. Kasi para sa akin, kung ang democratic practice ng isang Pilipino ay nagagamit lang natin via elections, hindi yun para sa akin democracy. Kasi isang beses mo lang nagagamit yun in every other 3 years. So dapat part talaga ng government system natin or branch ng government natin yung boses ng taong bayan, and that would be propelled by voting for... Actually, kung ako, Clyde, Actually, I don't agree with that. Okay. Bakit po? Yung budget, pagbubotohan ng taong bayan. Ano yan, analysis That's a paralysis. disaster. That's more of a disaster. Be careful of what you wish for. Walang bansang, kahit the most democratic countries in the world, hindi siya pinagbobotohan ng taong bayan. Because do not think that democracy is always a good thing. Hindi siya don't treat it as a religion. Wala siyang, it's not going to be a good thing because there are things in life that are better decided by professionals rather than tao ba. Alam mo, in the Netherlands, no, meron napaka-weird na voting. Meron kasi sila doon parang water, parang magde-decide tungkol sa water. Tapos, kasi sa Netherlands kasi, pag local resident ka na, at least 2 years, pwede kang bumoto doon. Tapos nakatanggap ako ng pagboboto sa water officials. Tapos yung jowa ako, sabi ko, nag-uusap kami. Alam mo, ang weird na sistema nito. Pati siya nag-weirdohan. Kasi nga, anong alam ko dyan?
Ano alam ko dyan sa why don't they just hire a professional in order to decide on water? Bakit kailangan pagbotohan pa yan? So kumbaga, So there are things to your point So, na, kumbaga pa, oo. I'm sorry, Miss Sasa. Hindi Ako mo- kasi, ang hindi mo point ko kailangan kasi, ang Pilipinas ay over democracy. Super Mm-mm. over democracy ang Pilipinas. Mula meron kang sangguniang kabataan, barangay, meron ka pang councilor, lahat. Super over democracy ang Pilipinas. You'll never know how much democracy is being practiced in the Philippines. Ang kulang sa Pilipinas ay professionalization ng government. It's not democracy that's lacking. It's professionalization. Yung sa akin naman kasi is parang sa mga nangyayari ngayon sa bansa, parang walang nagiging boses masyado ang mga Pilipino. Kumbaga parang sila na lang yung nagkokontrol Actually, ng merong boses. Ang problema, walang mechanism to correct it. Kasi kagaya yan, may boses, sinasabi nga natin kung ano yung mali, kung ano yung nakakabwisit, na parang bakit ganito mga performance ito, ganyan. But be that as it may, walang correction na nangyayari. 'Di ba? So, hindi talaga, kung nasa akin, kung ako ang may hawak ng bolang, ng bolang kristal, to ang may hawak ng kapangyarihang baguhin let's say, punta tayo sa Congress. Kung meron akong kapangyarihan, let's say, hindi ko mababago yung current na situation natin ngayon, but I can add some mechanism doon sa existing na sistema. Doon sa Congress, ang problema sa Congress is, kapag kunwari, airing na yung congressman mo, hindi na, yung tawag dito, hindi na representative of what he promised, yung ginagawa ng representative mo sa Congress. Ganon. There must be a way para yung taong bayan would be able to take that out of the House of Representatives. Ang problema kasi ngayon, yung mga kongresista natin, at saka mga senador natin, they are really set for 3 years. 3 years sila na congressman dyan, set na talaga sila dyan for 3 years. Pag kunwari may ginawa silang hindi maganda, hindi naman yan may ethics ng basta-basta eh. Kasi ang magtutulig sa kanila sa ethics, kapwa nila congressman. At yung behavior ng mga congressman is really not to take out a fellow congressman or a fellow senator through the ethics committee unless talaga sobrang grabing offensive yung ginawa. And I think yun yung kailangang strengthen na part, na dapat meron ring bonggang accountability itong mga congressman na to, na parang, pagka panay project ang ginagawa mo, di kaya parang panay DPWH yung insertion mo, and you're not being true to your advocacy na pinangako mo nung election. There must be a way to really, take them out. Ang problema nga, walang ganun sa Congress. They can do whatever they want once elected sa Congress, sa House of Representatives or sa Senate. Once they are elected, they are really good for their entire term. Senate 6 years, Congressman 3 years. So party lang sila dyan hanggang matapos yung term nila, lalo na kung nakadikit naman sila sa majority. Wala silang sense of accountability. Ganun. Do you think possible na magkaroon ng sense of accountability ang Congress? Aabot kaya tayo sa point na ganun? Dapat merong magtitingin yung ethics committee, dapat hindi congressman ang humahawak. Okay, so kumbaga parang individual, sort of katulad na sinabi ni Ms. Sas, yung professional na, kunyari for auditing, dapat hindi talaga politicize yung mga ganung uri ng mga grupo. There must be certain individuals na kapag kunwari, nag-lodge ng complaint against dito kay congressman, yung ethics committee, hindi yan dapat hawak ng mga congressman din. It should be outside of Congress. It should be outside of Congress. And probably, that ethics committee should be the one to address yung ethics issue ng senador at saka ng congressman. Ganun. Dapat independent siya. At least yun, di ba? Meron kang mechanism kung paano mo papaluin sa puwet yung mga airing congressmen. Oo. Di ba na parang, putang ina, tumanggap ka ng 2 million from Tambi ha, kaya pala ganito yung boto mo. Tegi bum bum. Di ba? Dapat ganun. Ayun. Binili ka. Ikaw, Tambi ha? Tawag dito, nagbibigay ka pala ng allowance dito sa mga congressman na to, kaya pala yung boto nila, laging pabor sa'yo. Di tegi rin si Tambi. Ganyan. Ayun. So, kasi nobody's watching them eh. Kaya nga umabot tayo sa ganito umabot tayo sa ganitong kababoy na Congress kasi nobody's watching them. How do you hold them accountable? How do you hold accountable yung mga congressmen? Wali! Tangina si Benny Abante, sabihan niya yung mga resource speaker na ikaw, hindi ka dissenting babae. Pag kasi hindi ka makaganti kasi iko-contempt ka. 'Di ba? Yung mga ganun, yung mga ganong etos, dapat, 'di ba? There should be an ethics committee that is truly independent. Tsaka siguro din yung dapat yung decisive din yung executive branch natin. Like, dapat talaga, shameful talaga yung corruption. And then may narinig din ako yata kanina about imposing death penalty doon sa corrupt government. I think that could be very effective if meron talagang isang presidente na talagang walang takot na i-implement. Yung katulad ng ginawa ni PRR dito sa war on drugs, that's a very decisive decision in the past. And talagang effective talaga siya. Oo.
But laws should always be laws should always be seen as something that can be applied regardless of kung sino yung presidente. So ngayon, kung siguro kung si PRRD yung presidente at merong ganyan or decisive siya, meron siyang ganun. But in the same vein, ang cons nun kasi, paano kung kunwari ang presidente mo si BBM? E di ang pagpapapatayin naman yung mga political enemies. Kalaban, oo. Diba? Mga political, di ba, kagaya ngayon, sino ba yung pinag-iimbita sa TRICOM? Mga Duterte vloggers lang naman, Duterte aligned vloggers, hindi naman, di ba, meron ba silang ginisa na mga vlogger na kakamping or kayo manggi? Di ba? Wala man silang inano doon, wala naman. Kaya nga parang, I think we should always look at our problem. Na kapag ka meron ka talagang ginalaw na isa, hindi kasi yan masasolve by may ripple effect siya parate. Talagang it will really call for the examination of the system. Rather than yung i-implement agad yung change na na-confine sa Kasi while you are well-intentioned na hindi kasi ganito, hindi ba ganyan na ganun. Pero isang aspect lang yun. And it will definitely affect yung other aspect nung gobyerno natin. So, it will really require thorough study and discussion. Examination, yes. Ayun. Ayun, so yun lang naman, Miss Joey and Miss Sa. Salamat sa opportunity na pagpapaakyat sa akin dito sa live na to. This is my second time and I'm looking forward pa sa mga susunod para ma-share ko din yung aking mga salobin sa ating pinakamama na bansang Pilipinas. Ayan. Thanks po. Thank you, Clyde. Maraming salamat. Ayan. Bye-bye. Panoorin lang natin saglit yung sinasabi nito ni GATV, yung pinapapanood niya. Hindi ko pa napanood pero parang meron akong nakita na kinontent yata niya nag-comment siya kay Claire Castro. Tingnan natin. Yung lahat ng nakikinig sa akin. Bilisan na natin. Gawin natin 1.5. Ang hina-hina ng internet ko. Meron na akong gustong sagutin ang bato ng Malacanang. Noong nagpunta ako sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang tawag ko dyan, attack dog. Alam niyo ba attack dog? Ulo na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Now, sasagot, lahat, tandaan niyo po ito. Isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulo ako. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, ang naging trolls, yung spokesperson ng Malacanang, Claire Castro, Yusek Claire Castro. Ganun ba kababa ang spokesperson ng Malacanang? Naging parang attack dog. Dahil kung basta pagsalita, parang attack dog. Alam niyo ba, girl, ang pagsasalita mo, para kang attack dog. Alam mo ba attack dog? Sinabi ko na, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Nalubusan na ba kayo ng attack dog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo para paniwalaan kayo ng tao. Wala kayong isang salita eh. Sasagutin ko, ano yung mga issue mo sa akin? Nabanggit mo, weteng. Sabihin ko sa'yo, on record tayo mag-base lahat. Kung gusto ko weteng, panahon ni GMA, madami kong makuha. May kinunapa ko maski isa. Magtanong kayo sa mga may STL, yung mga nagpahuweteng ng araw, doon sa bayan sa probinsya ni Presidente. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami kong nakuha. O, yun ang sagot sa weteng. Ano pa ang issue? Ang dami pong biyabato ng dito. Ano pa yung mga issue niya? Piseso. Ikaw nagsabi niya, girl. Ano daw? Miss Claire Castro. Kala ko si OG. Sabi, ano meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Bakit yan? Director. Bakit pinagpipilit mo, Director? Hindi ko po pinagpipilit. In-offer yan dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon. Ikaw nagsabi si First Lady noon, there must be something for Manong Chavit, ang laki ng tulong. Piseso o Pacor. Kinongratulate ako yung mga kaibigan niyang babae sa mga barkada niya sa Bacolod. Manong, congratulations, binigyan na para sa yung Pacor. Oh, mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay siya. Okay lang, nagtapo ba ako? Antay, mag-antay pa rin ako. Antay. O kung hindi, Pacor, Piseso, wala rin. O ito na. Nagtapo ba ako? Hindi, antay pa rin ako. Antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Milyonaryo Robles. Chairman ngayon ng Piseso. Milyonaryo na raw. Kaya tawag ko dyan, Milyonaryo Robles. Pumunta sa bahay. O Manong, sabi na tulungan, ganito. Ibibigay ko sa iyo ang, magantay ka lang, antay. Ibibigay ko sa iyo ang Laguna at Batangas. Salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Doon ibibigay tapos na antayin mo lang na matapos ang kontrata. Nung tapos na, kinausap ako. Kailangan ko sabi mo sa taas. Bakit? May saksyon sa taas na bibigay sa iba. So, sino? Yung daw doktor niya, saka meron pa. Hindi ko nasasabihin yung iba. So sila. Nagantay ako, nagtampo ba ako? Antay pa rin ako. Antay natin sinabi, 3 taon na ako pinag-antay. Antay Marcos na ako. Okay.
Okay. Ayan. Bawasan mo yung video quality, Joey, para tuloy-tuloy tayo. Oo nga eh, ba't ganito eh? Ano na nga eh, naka-auto na nga eh. Nagantay ako eh. So yun nasagot ko sa PCSO. Wala akong interest, girl. Sa PCSO, director lang. Na sinasabi mo, interest. Anong pinag-interest mo dyan? Sila nag-offer niya, director lang. So, Dahil yun ang bakante nun. Okay. Isa-isa. So, ibig sabihin, minenos ni Claire Castro si Chavit. Ganun ba? Ganun ba, GATV? Manong versus Yusek. Di kinaya ng internet connection, ma'am, kasi sabay live sa FB, YouTube, plus stream pa sa video. Hindi dati naman kaya eh. Ayun. The way Chavit says, girl. Joey, GB memory laptop mo. Hindi, malaki pa yung space niya. 2 terabyte yung memory ng ng laptop ko. Ang masaklap kasi pinapatigil na talaga sa Malacanang ang SBRC kasi nakiusap si Tamba kaya nasuspend na naging dahilan ng pagbibitiw ni Pinky kasi nga siya tatamaan ng galit ng taong bayan kapag biglang hihinto. Kung si Kiko Maching pa ang ilagay, hindi naman takot sa galit ng taong bayan yun lalong delikado. Ayan. Anyway, sige tuloy natin. Teka, pinost ko Na-point. Meron naman na-point. Sabi ni Presidente mismo. Baka naman malaki hindi, director lang daw. Director, okay. Madali yan. Libo yan, dami yan. Sabi naman ni Secretary lang dami, ako bala. Director lang ng PCSO, ako bala. Antay ka lang. Antay. Isa-isa, may na-point na director. Tawag na naman ako. Kung may na-point na, wala naman. Ako bala, Manong. Antay ka lang. May na-point na naman. Magkita kami, ako bala. Antay ka lang. Hanggang napuno. To cut the story short, napuno. Ayun, hanggang ngayon wala. So, wala silang isang salita. Kaya ikaw, girl, dapat isa lang ang salita nyo, huwag kayo magsinungaling. Dahil lahat ng sinasabi mo, puro kasinungalingan. Napanira lang sa akin. Kaya para kang, kung umasta ka, para kang atakdog. Alam mo na atakdog. Ulol na aso, pag nakamoy ang pera, kumakagat. Parang ganun na ang tsura mo hindi ka na spokesperson ng Malacanang. So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be professional, hindi atakdog. Bago kayo magsalita, i-check nyo muna kung totoo. Puro kasinungalingan yung panira nyo sa akin. Sasagutin ko sa isa. Kung babalatan nyo ako ng mga kasinungalingan, babalatan ko kayo ng doble. Hindi ko na nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko. Senator pa lang, ang presidente. May kaso na. Yun na pulis. Dinamanda na siya. Nakademanda siya. Ako mga hindi ko na nadala. Yun ang on record. Ako, binabato nyo, puro haka-haka, puro sali-salita, nandito totoo. Ito, pag nagsabi ako totoo, sinong may kaso? Nagdemanda si Senator Bongbong Marcos. Panahon din na pulis, kasama siya ron. Sabi ko to, hindi ko siya sabi to, dahil lang sa kasinungalingan mo, sasabihin ko na to. Sige, magsinungaling pa kayo. Ito. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ayan ang naka-record. Madam Spokesperson. Ito. Girl, tingnan mo ito, girl. Ito. Bongbong Marcos sued for plunder. Plunder filed versus Bongbong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas ito, pero girl, ikaw nag-umpisa, tatapusin ko. Pag salita kayo, yung totoo. Ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. So, yun na po ngayon. Marami pa kayo maririnig. Antayin natin yung mga tagdog. Puro kasi nungalingan. Ulitin ko po, kung may katotohanan, yung mga sinasabi nyo sa akin, magpapakulong ako. Hindi ako gagaya yun, nagsisinungaling. So, kontento ka na, girl. Wala akong interest sa piso. So, sila na nga ako. Nag-antay-antay ako. 3 taon na ako nag-antay. Now, you cannot blame me. Antay Marcos na ako. Pinag-antay na ako. Silang gumawa sa akin. Medyo medyo parang... Tinulungan ko sila. Araw-araw kami lang lumalabas. Unang labas pa lang, Presidente, inisulto na ako sa Japan. I think okay na tayo, no? Feeling ko okay. Ulitin ko ulit. Feeling ko okay na tayo. Okay na tayo dyan. Okay na tayo sa ano. Ang medyo may issue lang ako kasi parang siguro yung presentation lang, nagmumukhang bitter si Manong Chavit. Ayun. Yung presentation na yung parang he was asking for a certain position na directorship, ganyan. Tapos parang di binibigay, so antay-antay lang daw siya hanggang sa naging antay na siya, ganyan.
Although nagigets ko yung pinagagalingan niya. Kasi memory 416, 30, 32 yata, AI peak. Ayun, 32. Kasi yung pinakamataas sa Huawei, yun yung memory ko. Yun yung memory ko. Ayan. Tapos, parang feeling ko may pagka-bitter yung dating nung nung sana hindi na present ng ganun. Pero Meron nagigets ko siyang yung ang ano niya is hindi natuloy yung pinangako sa kanya. pinaikot-ikot. So, Ikot-ikot siya. Oo. so parang Ay, ang gusto niya i-point is, girl, ang pasa mo. Grabe. di ba? Ang itim. Grabe. Ano ba? Parang amazing. Parang amazing. Kaya nga sabi ko, oh my God. Sa pader. Alam mo yung parang nakakahiya, pero talagang buti na lang talaga mabilis ang reflex ko kahit ako ay gienga. Kasi Oo. kung hindi talaga talagang girl, Basag baka na. nasa ospital ako. Oo. Oo. Super. Kaya kita mo naman, di ba ganun kalakas yung impact? Oo. So imagine mo kung sa mukha ko tumama. Scary. Ayun. Diyos me. In short, next time. Baka na plastic surgery ako and then lalo akong gumanda. Charot. Trots. Ayun. For short kasi Pero nabudol siya ng malala. Hindi, I really think na agree ako kay Joey na medyo hindi maganda sa panlasa yung kaya hindi rin ganun kalaki impact. Kaya hindi rin ganun kalaki impact. Mas may impact si Kiko Barsaga. Oo. So parang Chavit Singson, parang okay, yeah, we appreciate na lumalabas ka, etc. Pero may catch eh. Tatanungin ng tao, paano pala kung nabigay yung posisyon? Hindi ka na magagalit, gano'n. Hindi ka na magagalit. So parang may gano'n. Si Kiko Barsaga, fresh. Wala siyang baggage. Oo. I think it could have been it could have been delivered in a more persuasive na manner kung ang finokus doon kasi alam ko naman na ang pino-point out doon ni Manong Chavit is the disrespect that he experienced 'di ba? I think mas maganda kung yun yung highlight na ako kaya ako nagsasalita dahil nabwisit ako sa inyo, ganon. Na alam mo yun, yung kumbaga parang para hindi ma-highlight yung bagahe, rather ma-highlight yung kawalang utang na loob ni BBM. Ganon. Yung kawalang utang na loob niya. And ayun. Tapos yung pork barrel, hindi naman kasi masyadong pasabog yung pork barrel. 'Di ba? So, ayun lang. Sinabi naman niya sa last part, sabi ni Miazel Bigaran, mga projects si Sandro next niya ilabas. Baka pinaasa, umasa, nagalit tuloy si Manong kay girl. And I think yung insult kasi na kasi di ba napaka condescending naman kasi talaga ni Claire Castro, di ba? Napaka condescending niya talaga. Siguro parang tingin ko, mas maganda kung finokus ni Manong Chavit yung grievance niya doon sa disrespect na naranasan niya. Doon sa disrespect na naranasan niya. Yun yung obvious naman umasa siya kasi di ba sabi niya pinag-aantay siya. Hindi naman daw siya nagmadali, naghintay naman talaga siya, ganun. Bitter talaga si Uncle Chavit at kinalimutan siya nung sa Japan kahit sinabihan na ni Bangag na nandun, kahit sinabihan na si Bangag na nandun, deadma pa rin sa laki ng tulong niya last election. Correct. Ayun. And those are really, really disrespectful na no? So parang feeling ko dapat mas yun yung finokus niya na ang tawag dito na I had been very, very generous na pagkakaibigan niyo ako, hindi niyo ako kailangang i-disrespect ng ganyan. Yung mga ganun ba? Siguro mas dapat na ano nila yung message in that way na kaysa yung magtutunog bitter, ganun. Pero I think, ang to be fair kay Manong Chavit, ang naging contribution niyan is na-establish yung pattern ng pagiging budolero. Yes. So parang, si Manong Chavit nga, ka-Ilocano na, nabudol pa, kayo pa kayang makakapig. At ginamit ng bonggang-bongga ang resources niya, di ba? Ginamit ng bonggang-bongga ang resources ni Manong Chavit, ganyan. Pagkatapos, and to be fair naman, yung hinihing posisyon yung sinasabi doon ni Manong Chavit na hinihingi niya posisyon, hindi naman kataasan. Director level lang na posisyon yung hinihingi niya, yung nire-request niya. Ganun. So, kumbaga parang it is not really that difficult to accommodate, considering, di ba? Considering na ganun. So, yun. Iba kasi ang kwento ni Claire Castro, sabi ni Grace. Actually, kinakabahan ako for Claire Castro.
Kasi syempre, itong si Chavit Singson, kilala naman talaga to na hindi naman talaga to yung super eloquent na magkwento or what, ganyan-ganyan. 'Di ba? May Chavit is not the one you want to mess with. 'Di ba? So ngayon, nako, Claire Castro, sa ginawa mo kay Manong Chavit, ingat ka. 'Di ba? Girl! 'Di ba? Girl, ingat ka. Ayan. So actually, mas kinakabahan ako kasi for Manong Chavit Singson to speak up dun sa statement ni Claire Castro. Ibig sabihin, buisit na buisit yung matanda. 'Di ba? Hindi mo naman nakakalimot yun. Di mo naman ganyan siya, 'di ba? Hindi mo nakakalimot yan si Chavit eh. Yung parang pagka may atraso ka sa akin, may atraso ka sa akin. Ganun siya eh. So, Bex, Claire, kinakabahan ako para sa life mo. Kinakabahan ako para sa'yo. Lalong-lalo na pag wala na sa pwesto si BBM. Ayun. Good luck talaga. Kinakabahan ka For Claire Castro. Kasi kaya siya nag-vlog. Kasi may mga sinabi to si Claire na very insulting kay Chavit. So kaya itong si Manong Chavit, girl, ano pinagsasabi mo? Girl, ganyan-ganyan. Ano sabi niya? Parang, yun nga na parang nanghihingi ka kasi ng posisyon, may mga kaso ka, yung mga, something, basta ano yung insulto niya si Chavit Singson. Oh! So kaya nag-vlog itong si Chavit Singson na parang, okay na yung amin, ano pinagsasabi? Kaya di ba yung pagsasalita ni Chavit na parang, girl, anong pinagsasabi mo dyan, girl? Kasi girl talaga yung tawag niya kay Claire Castro. So, ayun. So, alam mo na, kinakabahan ako para sa buhay no, na parang, kakaiba si Claire Castro na sobrang niyang, bakit sobrang kang kiss ass? Alam mo, feeling ko, naka-safety na yan after. Si Claire? Oo. Girl. Di ba sabi ko sa'yo, ang mga pangako. Nakayento ko na ba yan? Yung sa mga gusto kunin sa kay Kibuloy. Oh. Ay, oo. Ang ano sa kanila is ang pangako United States. Ititira ka sa USA and you will be provided for life. Gano'n ang mga offer. Oo. So si Claire Castro malamang, safety na yan. Oo. Pag-aaralin namin ng mga anak mo sa Jumeric, mga ganun-ganung ano, no? Ayun. Well, kung ganun ang offer sa kanila, sana hindi sila mabudol. Because that's an entirely different story. 'Di ba? Yun lang, good luck. Sana hindi kayo budulin ng mga Marcos. Ayun. Anyway, Kaifer, isa na muna ang tindahan. Hello, Joey. Hi. Hello, Kaifer, welcome back. Long time. Ay, ako na magsasara. Anyway, magdidigress lang ako sa issue ni Risa Bulsa. Alam mo yung ginagawa nilang confusing yung issue ng terms. Well, definitely yung amendments is just the action and then the result is the insertion. That's just how it is, the consequence of things. So parang alam mo yung ginangbang nila yung budget, tapos si Risa sabi siya, basta ako hindi ako nagpapaputok sa loob. Pero kasama siya sa gangbang. Parang ganon yung dating. So parang the dishonesty is so disgusting with these people. And then they still defend, the Pinklawan still defend her. Napaka-disgusting siyang. Anyway, may dalawang points lang akong gustong tanungin sa inyong dalawa. What is your thoughts? My first thought is, one of the reason why hindi nagtuloy si PRRD sa FedPAR was because of the issue on insurgency. Kasi nga prone for insurgency yung FedPAR, correct? Yung risk of warlordism. Right. So, what do you think having a three-state parliament, would that address that? Kasi it's like we have an interchanging, parang every 3 years we have 3 different head of parliament na nag-interchange, divided into 3. So the Luzon has a parliament, Visayas has its parliament, and Mindanao has its parliament, and both has head of parliament, and then every 3 years nag-rotate na lang sila. So at least we have a check and balance between the 3 states. Tapos that's the step 1. The phase 2 would be if we are already like well enough and progressive enough that we can further subdivide into region state. That way may kumbaga may transition yung changes natin, hindi yung biglaan na ma-culture shock na lang tayo. At the same time, it is tailored on our historic origin na we are like regional state. That's my first question. And then my second question is about Indai's supreme sacrifice. So what I mean about that is that, what do you think if Inday will do a supreme sacrifice? Parang stating na, kasi if Inday
do a constitutional succession, ang gagawin niya lang niya is, imagine, aftermath ng Yolanda, what he will do, pick up the pieces, clean the streets, all these things. Yun na lang ang gagawin ni Inday for the last remaining term niya. So we will not be able to maximize what Inday can do for our country. So what if she will do a supreme sacrifice, make a manifestation, I will not succeed, but the condition is, ipabalik niyo yung tatay ko, tanggal niyo si Marcos, ayusin yung gobyerno, ipakulong niyo yung mga kurakot. And she will make an arrangement with the fakes, so that they will conform with that arrangement. I don't So think it's like- that's I don't think it is an arrangement that is capable of being implemented according to the agreement. Lugi siya doon. Lugi si Inday doon. Yes, Inday, that's why it's called Inday's supreme sacrifice. No, but what is she as a sacrificing nation, for? What is she sacrificing for? For these yellow pinks to govern themselves? not necessarily. I mean yung possibility that she will succeed for just this term of the completion of the term of BBM. Kumbaga, yung constitutional succession rights niya lang ang isang sacrifice niya. Ang mga exchange nun is the return of PRRD, the ousting of BBM, and the persecution of the corrupt officials. I don't think it is for her to yung investigate corruption, definitely wala siyang power dyan to impose it, yung mga ganong klaseng hiling. Siguro posible yung siguro maggawa siya ng deal with Bongbong Marcos. I am going to resign, bumaba ka sa pwesto, bahala kayong sinong gusto niyo maging presidente, just bring my father back home. That kind of agreement, probably, it can be fostered, yung mga ganong klaseng agreement. Pero yung sacrifice like, bababa ako pagkatapos mag-investigate kayo sa corruption, it's not it cannot be part of the condition. Even if it is part of the condition, I don't think it is something that can be carried out. Ganon. So, kung meron mang posible na condition, probably, pwedeng makideal si Inday, sabihin niya kay Bongbong na, o sige, magre-resign ako para hindi ako magsasucceed kapag napalayas kayo. O magre-resign ako, bahala kayo kung sinong gusto niyong mag-succeed for the rest of the term of BBM, basta pauwiin niyo tatay ko. Siguro yan, possible na agreement pa yan. Kasi yung condition is clear-cut eh. Pero pagka yung condition na nilagay mo na yung kayo ng korupsyon, kayo ng malabo yun. Hindi Pero, hindi yan magbubunga. I don't think gagawa si Inday ng ganyang arrangement just for his father kasi number one, it's self-serving to her. Number two, the facts are clear as day na illegal yung warrant, hindi valid yung warrant, and then yung procedure ng pag-move kay PRD sa The Hague was also not in compliance with the rules ng Rule 59. So I think it's like kalong-kalo si Inday sa ganung arrangement. She should demand something more kasi it's like nagabyagan na ako. Oo, pero is she in the position to demand more? Like, ano yung mga additional condition na gusto mong i-demand niya? Like, itigil ang korupsyon or investigahan ng korupsyon? Hindi kasi if she will succeed, she will have all the power. So that's a lot of like consequence. That's a lot of power that will be vested on her if she will succeed. So that amount of power should be leveled with a commensurate type of arrangement. Then, you know what I mean? instead of walking away, why don't she do it herself? Diba? If that is her condition, why don't she do it herself? What do you mean? What do it herself? Yung mag-investigate sa corruption, yung linisin yung mga, panagutin lahat ng mga corrupt dyan sa flood control project. Well, it's not incumbent upon her position to do the investigation kasi hindi naman siya wala naman siyang constitutional mandate to do that. But she can. Yeah, she can. Insofar as yung executive department is concerned, and then name all the congressmen, pwede rin pa rin naman siya mag-file ng kaso. You mean after the succession? Yes, definitely. Pag siya ng presidente, yes, but yun ang iniisip ko kasi parang masyado namang limited yung kanya mga gawa for the last two years on her presidency if ever mag-succeed siya. Ganito kasi, parang let us, parang ask Inday Sara to do a supreme sacrifice, ganyan. Ngayon, yung sacrifice na yon, yung ina-expect na output is as if it's really going to yield a result that is worth sacrificing. Pero sa totoong buhay, hindi rin tayo sure doon. Pagka kunwari sinabi ni Inday na, sige, hindi na ako magpa-presidente for hindi ko na ifa-follow yung succession. Magre-resign ako. Pauwiin niyo yung tatay ko.
Pagkatapos, you want additional condition na impose ni Inday, tama? Yeah, the two other condition, yung What are those prosecution two? ng mga involved sa corruption ng specifically sa flood controls. Then yung what's the other one? Yung ousting of BBM. Basically yung arrangement na to is geared towards the undecided and the yellows. You assume And the that, yellows. you assume na yung ka-negotiate ni Inday dyan, you assume na mag-a-agree sila dun sa dalawang condition na yun. But what I'm saying is that no one in their right mind, right state of mind would agree na parang, bakit kami say dun sa prosecution? Bakit kaya magre-resign ka na eh? 'Di ba? Ibibigay na nga namin yung tatay mo eh. 'Di ba? Yeah, I get your point, yeah. Ano? So parang ngayon, kaya nga sabi ko, yung pag-coin doon sa term na yun na sacrifice, how sure are we that that is going to be the result of that supreme sacrifice? That The guarantee, you mean, yeah. The guarantee na mapopulfill yung condition. Oh, and even if tanggapin nila yon, I don't think they can carry it out. Of course, they can't. Ngayon nga lang, hindi nila ma-carry out eh. 'Di ba? Pagkatapos yung pang time na wala na si Inday. 'Di ba? Wala na rin silang incentive to do the right thing. Kasi wala na yung kalaban nila na kinakatakutan nila. Ngayon, the reason why they are trying to make it appear that they are moving their asses, because they want to show to the people that, we are a better choice than the Dutertes, ha? So that's why they're trying to, show to everyone na meron silang ginagawa about dito sa flood control issue. But kung wala na si Inday at nag-resign na si Inday at nakauwi na ang tatay niya, what would incentivize them to do the right thing? Eh yung pinoproblema namin, ginastusan namin, nag-resign naman na. Andiyan naman, nakuha naman niya yung gusto niya, andiyan na yung tatay niya. 'Di ba? So, kung ako, okay? Kung ako, because I am a very, very practical person, instead of creating a scenario that is not really present at the time, okay? What I'm going to do is to, number one, follow what the law prescribes. So kung kunwari ang sinasabi, ang tawag dito, ano ba ang mga pwede nating gawin? Ang pwede nating gawin lawfully is to, force BBM to resign, 'di ba? Talagang pressure him to resign. If he resigns, Inday is going to take over as a president, and I think when Inday is president, we would have more chances of bringing PRRD back home. I'd rather take that route kesa yung makikipag-negotiate ako na, hindi, I'll take a supreme sacrifice tapos makikipag-deal ako sa, no, I'll fight it out. In the first place, yung sistema is pabor naman kay Inday Sara, siya yung vice president eh. It's like pursuing a one constitutional route and yung ipipreserve mo yung prinsipyo at dangal mo. Yeah, diba? I guess. Yeah. Oo, correct. And I'd prefer na, fight it out using what is the available methods, 'di ba? So ngayon, kung yung mga tao would come together, talagang mabad trip na tayo dito kay BBM at palayasin na natin to si BBM, the constitutional succession dictates that Inday Sara is going to take over. And if Inday Sara is going to take over, we would have, bigger chance to bring PRRD back home, 'di ba? Ako kasi paniwala ko talaga kay kapag hindi natin nauwi si PRRD before 2028, baka hindi na natin makita buhay si PRRD. And the only way for us to bring PRRD home before 2028 is to change the president. Yun lang talaga. Ngayon, if Inday is going to make a deal with the devil, makuha natin yung gusto natin, makauwi si PRRD, but we lost other opportunities to troubleshoot the problem of the Philippines. Ganon. Mapaprolong lang yung agony natin as a whole, as a nation. Well, titiisin natin yung ganitong klaseng leadership ng yellow at saka ng pink. 'Di ba? Ng yellow at saka ng yellow, pink at saka ng mga Marcoses. Kasi you would not have a national player na Duterte. Kasi after, 'di ba? After Inday, who's next? Hindi naman senador si Pulong, congressman lang naman si Pulong. Tapos Mayor Baste. So wala ka ng national player kapag you take Inday out of the picture. I understand. Yung question ko sa three-state parliament, what do you think about it? Hindi kasi ako makadecide eh. Parang, yeah, it sounds good, pero ang tawag dito? Because it addresses all the issues PRD raised during his may mga hurdles niya in proceeding with the Fed part. Kasi masyado tayong divided eh. We should use that division to our advantage. It's like, Exhibit A is Davao. Davao is like... Ako, ang requirement ko, if we're going to have any reform, we should find a way na meron tayong sistema
na maraming self-correcting measures. Self-correction. Yes. Whether it is three state parliament, whether it is a region state parliament, yung mga ganon. Sa akin, regardless, basta marami talaga siyang mga self-correcting measures. Ayun. Right. Yung idea ko lang naman dyan is like we at least compartmentalize the corruption, and it's easier for us to determine the corrupt, and it's easier for us to follow the trail of money if ganun yung setup natin. So in itself, it has a self-correcting mechanism. Kaya nga for me, dapat yun muna i-establish eh. Ano muna yung mga self-correcting mechanism na ilalagay natin in place, and then we decide kung ano ba yan. Gawin bang sa level ng region state? Gawin ba yan sa three state parliament? Ganyan. Siguro, tingin ko ang unang dapat pag-isipan niya, yun. Ano yung mga self-correcting measures na po pwede natin ilagay muna sa pag nag-reform, ganon. Pag nagbago tayo ng system. Ayun. Anyway, just to end, Joey, what is our preparation for the 12? Ay, ang tawag dito, yung October 12, wala pang ina-announce na lugar. But once I am told kung saan yung venue, once I am advised kung saan, i-announce ko naman yan agad. So, I would just like to inform everyone na sana mag-prepare na kayo. And let's go to a place na talagang, alam mo yun, na clear talaga yung sigaw, na it's really Bongbong resign, nothing else. Ganun na yun talaga yung panawagan. So, maghanda na kayo, as early as now, maghanda na kayo. I'm definitely going to share with you guys as soon as I am allowed to kung saan yung venue. Ayun. Pero maganda na kayo, asikasuhin nyo na yung logistics, ganyan, asikasuhin nyo na yung paano kayo pupunta sa Manila if ever, magdadala ba kayo ng sasakyan, magko-commute ba kayo, baon, ang pagkain, ganyan, mag-impake na kayo, ayan. Mag-impake na kayo. So, magkita-kita tayo kasi definitely nandun ako. Alright, Joey. Please bear with me, Kaifer, ha? Wala pa kasing sinasabi. Hindi pa rin ako nabibigyan ng detalye. Ayun. Okay, sige. Ayun. Siya. Sige na tayo matulog na. Sas, nandyan ka pa ba? Ayan, wala na si Sas. Feeling ko, ayan na. Mag-last words ka na. Ang last words ko ay, di ba sinabi ko na sa inyo na everything happening as it should, and they will collapse under their own weight. Kaya hindi nyo kailangan magplano-plano ng maraming bagay. Diyos ko, Lord. Mm-hmm. The foundation is weak. It is the house of cards, no? You're watching the house of cards. Mm-hmm. And shout out mo naman ako, Miss Sas. Magbigay ka ng abuloy. Shout out kita. Magbigay ka ng abuloy, mag-shout out kita. Charot. Yeah. Hello, Donmar TV. So, yun na nga, ang eksena ng buhay. And all I can say is, I think there will still be more that's going to happen. Mm-hmm. And I think we are going to see something fabulous. I don't think what would happen would be something like EDSA. Ganun lang. So it will be different. It will. I hope it's going to be different. I think it's going to be different, and I think lahat kasi ay nangangapa. And Inday Sara doesn't need to do anything. She has nothing to lose. She already became vice president. Kung ano man mangyari, she's still very young. You know, and ako talaga, you don't need to, kaya nga fresh lang siya, di ba? Fresh lang. So, dapat lang talaga, fresh ka lang. Kasi, True. Sino ba? Besides you, na pwedeng pumalit. Even if it's not tomorrow, if it's not 2028, sometime in the future, whatever. Pero, it's just going to collapse under its weight. Kita mo yung mga WWPS issue nila, di ba? Hindi na umubra. Hindi niya na nade-deflect yung yung controversies. Hindi niya na nade-deflect yung controversies. Nagsawa na yung tao. Tapos si Kiko pa, ang lakas ng loob. You almost brought our country to war. Chara. Bakla. And 10 million people already watched the video. You almost lost Mindanao and bring our country to war against China. I think it was I think the Gen Zs should be proud of Kiko. Kasi, to be honest, sa mga Gen Z, we never had that in our generation.
naka-age naming congressman, Mm-mm. na anak, kasi yung mga ka-age naming congressman noon, mga nepo baby din katulad ni Si Kiko. Kiko. Oo. Pero hindi sila ganyan. Mm-mm. So, I think if there's anything that the Gen Z should be proud of their generation, it is in their generation Mm-mm. na nagkaroon ng isang Kiko Barsaga. Yeah. O kita mo, ano na nangyari doon sa anak ni Loren Legarda? Nakalimutan na. O di ba? Pumalag yung ano. Nasundan mo ba yun? Pumalag yung DE. Ano sabi? Pumalag. Sabi ko, Ay, ang bakla kayo ng bakit taon. Sabi niya, pinapunta lang ako doon sa office ni Levisti kasi pinapunta ako ng isang congressman. Ano sinasabi niyong bribe? So I really think, no, yung may mga magulang dito, may Gen Z, I think we underestimated the Gen Z na they could produce someone like this generation can produce someone like Kiko Barsaga. Yes, oo. Aminin ninyo, wala in our generations. Maghanap kayo ng congressman na galing sa dynasty, bagong congressman, tapos ganyan. Wala akong matandaan, Joey. Baka ikaw may matandaan ka. Wala, di ba? No one. Oo. Yung ganito ka ano, no? Ganito ka passionate at saka Self-aware. ka self-aware. Iba, no? Oo. Iba. So, Mm-mm. I think si Kiko Barsaga, he has marked his place in Philippine history. And kayo mga magulang, never, always remember, lalo na may mga Gen Z, always, ano may mga Jose Rizal ng Gen Z? Kiko Barsaga is the Kiko Barsaga of Gen Z. So, I really think na let your Gen Z children, make sure that your Gen Z children learn about Kiko Barsaga because that is a man of integrity. So, maraming salamat po. At muli, ito po si Sasper, ang inyong not-so-friendly ghost. Bye! From Afterlife. Ayan. Thank you, Sasper from Afterlife.